Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna ang basahin ng ating content ngayon mula sa katanungan ni Cops. Sabi niya ay, Boss, baka makagawa ka ng video ng 1911 45 caliber Colt pag kinasa ko po ang hirap alisin ng magazine. Okay, bago natin niya sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat din sa hindi mga nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para madagdagan ang ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan para makapagpatuloy ng pag-aaral dahil ang kita ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa kanila, kaya tayo gumawa ng YouTube channel. Okay, at maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyo tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Mag-message lamang po kayo dyan para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel, kagaya ni Sir Noli Peace America ng Virginia, USA. Maraming salamat, Sir, sa patuloy na pagtulong ninyo sa ating mga beneficiaries. Wala po kami pinagbibiling baril, kaya yung mga tumatawag dyan sa number na yan ay huwag na kayong tumawag dahil hindi naman tayo nagbibinta ng baril. Okay, doon sa katanungan ni Cops, ang baril niya ay, yan ang mga gusto kong tanong kasi nandyan ang ang model 45 caliber, tapos ay ang brand ay Colt. Yan. So hindi ko lang alam kasi ang hirap, sabi niya mahirap alisin ang magazine pag ikinasa. So ang hindi ko lang alam dahil marami ang Colt na fake sa atin. Yan ang mga naglipana na mga fake na 1911 sa atin. Colt. Bakit Colt ang inilalagay nila? Kasi ang Colt ay sikat na sikat. So yung mga gumagawa ng paltik, yung mga backyard maker, ilalagay nilang tatak ay Colt. So hindi ko lang alam kung yan ba ay paltik o yan ba ay original. So sasagutin pa rin natin yan. O hindi natin alam kung ang magazine ba niyan ay original o hindi. Kasi kung original ang magazine niyan ay imposible rin namang magkaganyan yan. Kasi kung yan kasi kaduda-duda yan ang Colt yan ay kumbaga sa mga 1911 yan ang pinakang original ng 1911 yung Colt. Paano nangyaring yan ay mahirap tanggalin ang magazine pag ikinasa. Pero gayon pa man, ganito ang gawin mo. Okay. Wala tayong Colt dito, wala tayong 1911. Pero may 45 caliber tayo dito na ito ay pandemo lamang para malaman mo kung anong gagawin. Okay, pag gumawa kayo ng baril, check muna agad ang chamber. Yan, check ang chamber kung may bala o wala. At check din ang mga magazine. Walang bala, wala tayong bala sa So, ang sabi mo ay ganito sa aking pagkakaintindi. Pag salpak mo ng magazine, pag kinasa mo, ibig sabihin, pag kinasa mo na yan, may bala o wala, mahirap mo na tanggalin yung alisin ang magazine. So ganito ang una mong gawin. Tanggalin mo muna tanggalin mo muna ang slide. Okay, parang ganito. Tanggalin muna natin yung slide nito para malaman natin kung saan ang diferensya. Halimbawa ito ay hindi naman ito Colt pero slide lang ating i-demo dito. Okay. Tanggalin natin sprint, baka lumipad. Yan. So, yan.
tingnan natin kung yung magazine ba ay ano. Kasi sabi mo, pag kinasa lang eh, nakakapagtaka naman yan eh. Okay, tingnan mo muna, pag walang slide. O, kung yan ay pag walang slide, at yan ay sikip, ay di may problema yung receiver, alin man dyan sa receiver mo, o di kay sa magazine mo problema. Kasi pag kayo ay magsusolve ng isang problem, dun muna kayo sa, kumbaga sa baba muna, umpisa. Tapos pataas kayo ng pataas. Kasi ang sabi mo, pag kinakasa lang eh. So tingnan mo muna. At tingnan mo muna kung ang iyong release button ba ay matigas. Itong release button mo na ito. Kung yan ay matigas, i-press. Okay? Dapat yan, titistingin mo muna ganyan. Eh kung yan ay sa pagsalpak mo pa lamang ay matigas na, natural yan. Sa pagtanggal mo ay matigas pa rin yan. So may problema mo, sikip yung magazine mo. Oh, ay ano niyan? Maaaring yung magazine mo ay may dent o hindi original. Oh, titingnan mo ay kung may diferensya ang magazine mo ay anong gagawin mo sa magazine mo? Di palitan mo ng magazine. Ang magazine mo kung hindi original. Eh kung yun naman ay paltik, ay talagang lahat na ng paraan ay gagawin mo diyan. Oh, ano gagawin mo sa magazine mo? O ay kikis-kisin mo ba yan? Titingnan mo kung saan yan ang masikip. Kasi wala tayong magagawa pag hindi original ang baril mo eh. Pag hindi original ang baril mo eh, puro patama yan eh. Ang mangyayari diyan. So yan. So ngayon, halimbawa naman at okay naman pag walang kasi pag sabi mo pag kinakasa lang eh. Oh. Eh maaring itong taas nito, itong magazine na to. Sabi mo pag kinasa ay bumabangga. Yan ay bumabangga. Saan bumabangga yan? Dali ah. Ay, putol palang bossing nito. Yan ay bumabangga dito. Sumasayad yung magazine mo dito. So, ibig sabihin, mataas. Mataas yung magazine mo. Mataas yung magazine mo dito. Baka yung magazine mo ay nakatukod dito. Sa yung slide. Baka nakaganon. Oh. Kung yan ay nakatuko doon, dahil pag yan ay nakatuko doon, subukan natin ipipress yung magazine na. Ay mahirap mong i-press ito. Mahirap mo itong i-press pag ito ay nakatukod. Pag yung magazine mo ay nakatukod dito, mahirapan ka ma-press. Kasi hindi mo sinabi kung ang problema mo ay mahirap itong i-press o sadyang sikip ang magazine. So pagka ang magazine mo naman ay okay naman siya ang magazine mo, at pag yung slide ay nakakabit o pag kinasa mo ay mahirap mo nang tanggalin ang magazine, yung magazine mo ay nakatuko dito. Ito. Oh, dahil pag yan ay halimbawa ito yung naka-press, mahirapan mo itong i-press. Yan mahirap i-press kasi nga itong ibabaw na ito ay nakabangga. Kumbaga itong ibabaw na ito itinutulak ng slide pa ganon. So, yung lock niya dito ay sumasabit. Yung lock niya dito ay sumasabit. Yan. Ito kasi dito kasi nakakagat yan eh. Kasi itinutulak ito ng magazine eh. Ng slide nakatulak. So, it's either na magbawas ka ng kaunti dito. Yan. Or magbawas ka ng kaunti dito para bumaba. Ito. Bawasan mo ng kaunti sa taas. Ito. Magbawas ka, nakikila mo ng kaunti itong taas na to. Okay?
para yung magazine mo bumaba ng kaunti. Kasi nga, baka ito ay, yung slide ay tinutulak ito ng slide mo. May sabi mo pag kinasa. So pag yan ay tinutulak ng slide mo ganyan, kakagat ngayon dito yung lock. At pag kumagat dito yung lock, hindi mo mapipress itong release magazine. Okay, so yan, hindi ko kita yung baril mo, hindi ko malaman, hindi ko masabi kung original ba yan, kung yan ba'y paltik. Pero parang sa aking ay baka paltik, o baka yung kung original man yung baril mo, ay baka yung magazine mo naman ang ginawa lang sa tabi-tabi. Okay, so mas maganda kung subukan mo yan sa mga ibang magazine para maano mo. Ganun kasi ang nagagawa ng baril eh. Hahanapin mo, ang pinakamahirap gumawa ka ng baril ay yung baril na hindi mo kita. Magre-rely lang tayo doon sa kwento. Ay kulang yung kwento mo, hindi mo naman sinabi na pag sinukat mo naman dito sa okay naman. Pero ang sabi mo naman ay pag ikinasa mo lang. So ang tingin ko, yung magazine mo ay sobrang mataas na ganun, at nakabangga dito yung iyong magazine dito. Siya yung slide. Kaya mahirap tanggalin. Kasi yun ang sabi mo eh. So, ganun. Yung kung ano yung sinabi ko, yun ang sundin mo. Para mahanap mo ang problema. Pero sa tingin ko lang ito ay nakabangga dun sa dito. Nakabangga dito. Okay? So, pag kinasa mo yan, dito sumasabit yan. Okay? So, dapat kasi yan, may kaunting dito. Pagka nakasalpak yan, may kaunti itong clearance. Ayan may kaunting kalog na ganon. Okay, kaya pag inano mo yan ganyan, dapat may ganyang kaunti yan. So, lalo pa nakakabit itong slide. Bukan natin kabit yung slide. Okay? So, subukan mong isalpak na ganyan. Tingnan mo kung ito ay may counting clearance. Dito, may kaunti. Konting-konti lang. Kasi pag yan ay walang clearance ito kasi yan parang mapipress mo pa siya ng konti. Yan mapipress mo pa siya ng konti. Ganun Pag yan ay hindi mo maitulak ng kahit konti, ibig sabihin yan, nakabangga na itong magazine. Nakabangga na siyang ganun. Doon sa, kumbaga ito yung slide, nakabangga na siyang ganun. Ipinipress siya ng magazine pababa. So yun ang nakikita kong problemang ganyan. So yun ang gawin mo. At so matotal, yun lang ang naintindihan ko sa tanong mo at yun lamang ang pwede kong isagot. At kung meron pa naman kayong alam na pwedeng sagot yan, ay pwede naman yung i-comment para matulungan natin si Coops. Okay, Coops lang ang nakalagay na pangalan niya dito. Okay, at tingnan na lang natin yung ating mga weekly spotlight. Ang weekly spotlight natin ngayon ay shout out kay Milo Maranan. Meron kang 62 engagement. Shout out kay Nueva Prepare, meron kang 29 engagement. Shout out kay Nelson Mariano, meron kang 46 engagement. Shout out kay Pinoy Air Guns, meron kang 2 engagement. At shout out kay Rag Pens, meron kang 100 engagement. Nagpapa-shout out si Hansel Ibiangalista at sa kanyang makasama na One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter. Okay, so yan. At shout out na rin sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Yan, meron na tayo diyang bagong Papa Burger. Matatagpuan ninyo doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At ang burger dyan ay buy one take one sa halagang 40 pesos. Masarap at marami pang pagkain kayo ma-order dyan. 24/7 bukas yan kahit brown out.
May generator yan. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all.